Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, narito ang kasaysayan ng isang dalagang naging matyaga sa pakikitungo sa kanyang kasama. Siya ay si Jamie. May kapansanan ako. Yon ay dahil sa sakit na nakuha ko noong sanggol pa lang ako. Ganun pa man, dahil sa suporta ni Daddy, nakapag-aral ako at naging katuwang niya sa aming negosyo. At dahil ilang taon na rin biyudo si Daddy, siya at ang mga kasambahay ang madalas kong kasama. Hindi ako pwedeng magkamali. Kulang ng 1K ang pera ko. Paano nangyari yun? Mula naman kahapon ang sumweldo ako. Wala pa akong binibili. Si Yoli. Siya ang naglinis dito sa kwarto ko kaninang umaga. Kinuha kaya ngayon sa bag ko? Ma'am Jimmy! Jimmy, ma'am! Kakain na po tayo. Ay, ma'am, niluto ko yung paborito niyong ulam para sa ating hapunan. Sige, Yoli. Susunod na ako. Ay, okay po, ma'am. Ingat po sa paglakad, ha? Almost 2 months na siya dito. Mukha naman siyang mabait. Nakakatuwa nga siyang kasama eh. Pero, ngayon naman ako nawala ng pera. Ano bang dapat kong gawin? Dapat ko ba siyang tanungin? Anong sasabihin niyo sa akin, Daddy? Kumuha ko ng isa pang kasambahay. Pero tulad ng dati, may iwan dito pag umaalis kayo ni Yoli, no? Sayang kasi yung mga dati nating kasambahay. Yung isa, nag-asawa na. Yung Ay. isa naman, nag-abroad na. Anak, talagang ganun ang buhay. Iba-iba tayo ng landas na tinatahak. Sana lang po, honest ang nakuha ninyo. Halinawa. Galing din po ba siya sa agency, tulad ni Yoli? No, recommended siya ng Tito Fernando mo. In fact, she is here. What? She is here, anak. Karing, eto na siya. Eto siya, anak, si Karing. Magsalita ka. Hindi ka nakikita lang ako. Magandang umaga po, Ma'am Jamie. Magandang umaga din. Ayan, oh. Karing pala ang pangalan mo. Opo. Yes, oo. Sana maging honest ka sa amin, ha? Mababait naman kami eh. Kaya, sure na kung honest ka, magtatagal ka dito. Ayun. Pangako po, Ma'am. Magiging tapat at masipag po ako. Hindi ko po ipahihiya si Sir Fernando. Maging ang pinsan ko nakatulong po nila. Ma'am Jamie, bakit po tinawag niyo kami ni Karing? May pupuntahan kasi akong birthday bukas. Ay, Gusto kong tulungan niyo kung mamili ng isusuot kong damit. Yung ibang damit ko kasi dito, nalimutan ko na ang kulay. Dahil bihira akong gamitin. uy, naku ma'am. Ang dami mo palang damit, ha? Ang gaganda. Oo nga, Ma'am. Kagaganda.
tingnan niyo nga ang tatlong ito. Alin kaya dito ang mas okay na isuot ko? Formal mo bang pupuntahan nyo, ma'am? Uy, Karing, mayaman sila ma'am, no? Kaya dapat laging sosyal yung ayos niya. Di ba, ma'am? Ay, huwag naman masyado. Hindi naman yun malaking party. Ay, ma'am, para po sa akin, maganda po ito. Ito pong pink. Ay, Simple, pero mukhang elegante. At tingin ko, magiging komportable kayo dito, ma'am. ay, wag yan! Huh? Hindi bagay sa kanya yan eh. Ay, Mukha siyang matanda dyan. Ano? Pero naisuot ko na ito ng minsan. At wala namang nagsabing mukha akong matanda rito. Naku, ma'am, baka hindi ka lang nila masyadong napansin. Hindi tulad namin na laging nakapokus sa inyo. Kung ako sa inyo, ipamigay mo na lang yan, ma'am. Ito na lang dilaw suot mo, oh. Maganda ito, oh. Mas sexy ka pang tingnan. Di ba, Karing? ha? Pero, parang di naman pang birthday yan. Uy, pamihira ka, hindi ka pala marunong tumingin. Naku, ma'am, ako ang sundin mo, ha? Ito na lang dilaw ang gamitin mo. Mas cute ka pa dito. Pamigay mo na lang yan, pink, sa akin. Ha? Sige na. Sige. Sige na, ipamimigay ko na lang ito. At itong dilaw na lang ang gagamitin ko. Ay, ma'am, itong red, mas maganda kaysa dyan sa dilaw. Ay, Mukhang elegante rin, Hindi, ma'am. okay na yun, Karing. Huh? Ikaw naman, ileleto mo pa si ma'am eh. Magkano ma'am, eh. Pwede kayang sakit mo na lang bigay itong pink. Tulog ka na ba, Yoli? Hindi pa. Bakit? May gusto lang akong itanong. Ano yun? Nakita ko, bago tayo lumabas ng kwarto ni ma'am kanina, kinuha mo yung isang pabango niya. Bakit mo ginawa yun? Ayun? Oh, Hindi naman niya malalaman yun. Marami siyang pabango. hindi pa rin tama yun. Sana nanghingi ka na lang, gaya ng paghingi mo dun sa damit na pink. Kaso, nagsinungaling ka kay ma'am. Hindi naman talaga siya mukhang matanda sa damit na yun eh. Hindi. Binula ko lang siya. Para-paraan yun. Para makuha ko yung gusto ko. Hindi naman kabawasan sa kanya. Ang damit na yun eh. Pero yun Karing, eh. umayong ka na lang sa akin, ha? Para magkasundo tayo. Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa'yo sa ibang bagay. Napasyal ka rin. Ay, opo, Sir Fernando. Dadalawin ko po sana ang pinsan ko. Umuwi siya sa probinsya nyo, kaninang umaga pa. Ganun po ba? Naku, hindi pala kami magkikita. Hindi bale. Samahan mo na lang ako magmerienda rito. Nagpahanda na ako ng makakain natin. Ay, salamat po, sir. Kumusta naman ang trabaho mo sa kapatid ko? Okay naman po. Mabait po sina Sir Jonathan at Ma'am Jamie. Parang hindi po kasambahay kung itrato kami ni Nayoli. Sabi ko naman sa iyo, mabait ang kapatid at pamangking ko eh. Si Yoli, kumusta naman ang trabaho niya? Ho? Bakit hindi ka makasagot? May problema ka ba kay Yoli? Siguro nga po, sir. Dapat sabihin ko to sa inyo. Kasi baka may iba pa siyang gawin at ako ang mapagbintangan. Ginawa niya yun sa aking anak. Yun ang sinabi ni Karing Jonathan. Pero, wala namang nababanggit si Jamie sa akin na may problema siya kay Yoli. O kaya may nawawala sa kanya. Mabait ang anak mo. Mari hindi na lang siya kumikibo dahil ayaw kanyang bigyan ng alalahanin. O kaya naman, maaari ding hindi niya yun napupuna. Maaari ding naaawa siya kay Yoli, kaya nagpapaubaya na lang ang pamangking ko. Hindi tama ito. Hindi dapat niloloko ng babaeng iyon ang anak ko. O kaya hindi siya nakakakita. Lolokohin niya ang anak ko.
Kakausapin kong yun. Mas mainam kung si Jamie ang kakausapin mo. Hulihin mo sa akto si Yoli at saka mo siya paalisin. Hindi dapat pinagtatagal ang ganong kasambahay. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Sige, sasama ako sa iyo, Eleno. Wala naman akong gagawin ngayon sa office. Eli naman, Cousin. Kasar ka naman eh. Alam mo namang, I don't like my name, ano? O sige na nga. Ellen na kung Ellen. Wait lang ha. Isusuot ko lang yung paborito kong hikaw at go na tayo. Sabi na nga eh. Gugustuhin mong magpunta sa concert na iyon. Ay, hindi. Hindi maaaring mawala dito yun. Ang alinday. Yung paborito kong hikaw. May sentimental value sa akin yun, Ellen. Yun ang huling birthday gift sa akin ni Mommy bago siya mamatay. Naku, hindi ako Cousin ha. Hindi ako klepto. Oh, naulang din ako nag-enter dito sa room mo. And never ako nag-touch ang mga gamit mo, Day. Alam ko naman na hindi mo ugali ang kumuha ng hindi sa'yo. Sandali. Kailan mo ba huling binuksan ang lalagyan ng alahas mo? Nung makalawa. At nandito pa yung hikaw na yun. At sino naman sa mga kasama mo rito ang madalas na pumasok sa kwarto mo? Si Yoli. Malamang siya na naman ang kumuha. Na naman? You mean? Dati niya nang ginagawa yun sa iyo? Ilang beses na niya akong nakuhanan ng pera, Ellen. Maging mga papango at mga damit. My God, Cousin! At hinayaan mo lang yun? Ayoko kasing mamroblema pa si Daddy sa pagpapalit ng kasambahay namin. Isa pa, tiyak naman hindi aaminin yun ni Yoli pag kinumpronta ko siya. Kahit na. Dapat ipaalam mo pa rin ito kay Tito Jonathan. Sa ginawa mong hindi pagkibo, lalo lang aabuso ang katulong niyo. Cousin, sabihin mo na ito sa daddy mo. Alahas na ang kinuha sa iyo. Sir, hindi po ako. Hindi ko po galing magnakaw. Maniwala kayo. Hindi ako. Ay, lamang hindi ko rin po galing magnakaw, sir. 3 months na po ako dito sa inyo. Bago dumating si Karing, wala naman pong problema, di ba? Walang reklamo sa akin, si Ma'am Jamie. Teka lang. Parang pinagbibintangan mo ako, Yoli, ha? Ay, sinasabi ko lang naman yung mga nangyari. Tama na. Huwag na kayo magtalo, ha? Nagpatawag na ako ng barangay. Oh, Sila ang tutulong sa akin pero, na maghalughog ng mga gamit niyo. pero Sir Jonathan, huwag ka naman po kung saan lang nailagay ni Ma'am Jamie yung alahas niya. Ay, sana po, hindi na kayo nagpatawag ng barangay. Kaya na lang po naganap. Mabuti yan. Oh. Para may testigo kami. At kapag napatunayan kung isa sa inyo ang kumuha, Sir, kakasuhan ko. tawarin niyo po ako, Ma'am Jamie. Kailangan ko lang po talaga ng pera, kaya ako nagawang kunin ang hekaw niyo. Sinungaling ka. Ay, naku. Ilang beses mo na ako ninakawan ng pera. Pinagpasensyahan kita. Maging sa mga damit at pabango ko, kumuha ka. Po. Kala mo siguro, dahil hindi ako kumikibo, hindi ko alam. Yoli, bulag lang ako. Pero hindi ako tanga. Kabisado ko ang mga gamit ko. Pero sobra ka na. Alahas ko na ang kinuha mo. Ma'am, sorry po talaga. Sorry. Alam mo, Yoli, pasalamat ka.
At hindi ka na pinakasuhan ng aking anak. Pero, aalis ka na dito. Ngayon din. Anak, malungkot ka. Bakit? Nasasaktan lang po ako, Daddy. Dahil ginagamit ang kapansanan ko para maloko po ako ng tao. Anak, may kapansanan man o wala. Nagiging biktima rin ang mga magnanakaw at mga manluloko. Anak, pagsubok lamang ito sa'yo. At sana, huwag ipanghila ng loob mo ang pangyayaring yun. Tama si Daddy. Hindi ako dapat manghina dahil sa pangyayaring yun. Nakahanap din naman kami ng kapalit ni Yoli sa tulong na rin ni Tito Fernando at ng mabait naming kasambahay na si Karing. Gusto ko lang po sanang kausapin sa pamamagitan ng inyong dula ang mga nakikinig ngayon. Sana po maging tapat kayo sa inyong mga amo. May nakakakita man sa inyo o wala, at maging anuman ang kanilang kalagayan. Ako po si Jamie, at ito ang aking buhay. Mahalaga ang may maayos na trabaho. Kaya sana pag-ingatan natin ito. Mga nagsiganap, John Legaspi, Rosana Villegas, Jeneline de la Cruz, Lionel Benamin, Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na JB. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang dalagang naging matalino sa pagharap sa kanyang damdamin. Siya ay si Lynette. Wala na kaming ama ni Ate Nelly. May asawa na siya at doon na sa Maynila naninirahan. Kaya kami na lang ni Inay ang naiwan sa probinsya. Pero umanaw din si Inay pagka-graduate ko ng college. Mula noon, kina-ate na ako pumisan. Sarap pala mag-bake ng cake ni Lynette. Totoo, Kuya Leandro? Oo, sabi. O kita mo naman hanggang ngayon. Yan, makain pa rin ako. At lagi na tayong makakakain ng mga binake niya. Dahil nga, lagi na nating makakasamang kapatid ko. Yun. Okay na okay sa akin yun. Thank you, Kuya. Hindi ka naman dapat magpasalamat. Kapatid ka ng asawa ko, kaya dapat tulungan ka namin. Tama ang Kuya Leandro mo, Lynette. Isa pa, matatanggihan ko ba naman ang maganda kong hipag?
kuya, dumating ka na pala. Uy. Ano, kumusta ang maganda kong hipag? Okay lang. Tinutulungan ko si ate sa mga gawaing bahay dito. Ganun ba? Kasi sa makalawa pa naman yung umpisa ko sa office na papasukin ko. At dahil dyan, may pasalubong ako sa'yo. Huh? Eto. Wow! Chocolates! Uy, kuya, mamahaling yun, no? Okay lang yun. May pera naman ako eh. Ay, thank you. Lynette. Huh? 3 ang chocolates na yan. Oh, Ibig sabihin, ginawa kong 3 para may makain ka ng paulit-ulit. ating gabi na. Pero, di pa rin ako dalawin ng antok. Kahit na ayokong isipin, pilit na pumapasok sa isip ko si Kuya Leandro. Ay, bakit mo ganito? Parang sobra akong attracted sa kagapuan niya. At lalo ako nahuhulog sa kanya. Dahil ang sweet-sweet niya sa akin. Pero, mali ito. Dahil asawa siya ni Ate Aleli. Bakit naman hindi ka makakasamang mag-snack sa amin? Sandali lang naman tayo ni Digna. Ay, siya nga naman, Lynette. Don't tell me, ha? Susunduin ka uli ng bayaw mo. Oh, ganun na nga, Jimbo. Igno. Bakit ba lagi ka na lang sinusundo ng bayaw mo? Ha? Oo nga. Hindi ka na naman bata. Naalala lang niya ako, no? Alam kasi nila, ni ate na hindi pa ako matagal dito sa Maynila. Kaya pinayagan siya ni ating sunduin ako palagi. Uy, girl, Ano? huwag kang magagalit, ha? Bakit? Hindi rin tama na maging super close kayo ng bayaw mo, ha? Bakit nga? Baka isa sa inyo ang ma-fall or baka parehas kayong ma-fall in love sa isa't isa. Tama si Digna, Lynette. Mm. Tao lang kayo. Maaaring matukso. At ikaw, babae ka. Kaya dapat mas maingat. Di ba, Digna? Correct! Kaya, girl, dumistansya ka rin. Mas mabuti kung kay Jimbo ka na lang mapapalapit. Kasi binata ito eh. Pero yung Kuya Leandro mo, mahirap yun. Kasi asawa siya ng ate mo. Lynette, natagalan ka yatang lumabas. Kuya, pasensya na ha. Kinausap pa kasi ko nung ibang office mate ko eh. Nasaan na yung kotse mo? Nandun sa kabilang side itong building. Oo. Marami kasi nakapark dito. Punta na lang natin. Okay, sige. Halika na. Teka, kuya. Yung bewang ko, huwag mo ko hawakan. Ha? Baka mamaya kung anong isipin ng mga makakakita. Lalo na yung mga office mate ko. Asawa ka pa naman ng kapatid ko. Tatawid lang kasi tayo kaya... Kaya ko pa, Kuya Leandro. Kahit di mo ko hawakan. Iyon ang problema ko, Digna. Naku, yun na nga bang inaalala ko noon pa, Day. Nagkaka-feelings ka na sa bayaw mo. At mukhang ganun din siya sa'yo. Ayoko naman ito eh. Gusto ko naman siya iwasan eh, pero paano? Pareho kami nakatira sa iisang bahay. Girl, umalis ka na kasi doon. Habang hindi pa huli ang lahat. Humanap ka ng ibang matitirahan. Ano sasabihin ko lalo na kay ate? Ayoko makalata siya eh. Ayoko masaktan ko ate ko. Ay, ako, girl, mag-isip ka ng reason. Yun. Ay kung ayaw mong masira ang buhay mo, Day, maging ang pagiging magkapatid niyo ng ate mo. Ay, oo, sige, Lynette. Ay, naku! Yun lang pala eh. Maraming salamat po, Tita Laura. Mabuti nga yun nang may makasama ako dito.
Ano, hindi ako gaano malungkot. Nalulungkot po pala kayo dito, tita. Oo naman. Kasi nga yung dalawang pinsan mo, parang nasa ibang bansa na. Kaya talagang matutuwa ako kung makakasama kita dito. Uy, ano bang meron? Bakit ang daming pagkain natin ngayon? Parang despedida raw ito ni Lynette. Ha? Despedida? Bakit, Lynette? Mag-abroad ka ba? Ay, hindi, kuya. Lilipat na ako sa bahay ni na tita namin. Si Tita Laura. Bakit? Kasi kinausap niya ako na doon na tumuloy sa kanya. Para naman may kasama siya. Nasa abroad na kasi yung mga anak niya eh. Mabait ang tiyan namin yun, Leandro. Isa pa, walking distance lang doon ang office ni Lynette, kaya okay lang din sa akin. Kung ganun, hindi ka na pala namin makakasama. Ay, sandali. Kukunin ko nga pala yung ginawa kong dessert natin. Excuse na nga. Okay. Lynette, pwede ko bang makuha ang cellphone number mo? Para naman makakwentuhan pa rin kita. Kahit naroon ka na. Ay, ako, sorry kuya. Pasensya ka na. Ha? Pero mas mabuti kung kay Ate Aleli ka makikipagkwentuhan. Siya yung may karapatan sa panahon mo. Aleli, bakit ganyan ang itsura ng mukha mo? Parang pasamon daigdig ah. Dumating na ako. Narito na ako. Bakit mo nagawa sa akin to, Leandro? Naging tapat naman ako sa'yo. Pinagsilbihan kita. Teka, ano na naman bang drama yan, Aleli? Hindi ka na makakapagkaila sa akin. Nakita ko kayo kanina ng babae mo. Pumasok kayo sa motel. Ha? Nung unang nang babae ka, pinatawad kita. Ngayon inulit mo na naman. Ang sama mo talaga. Aleli, I'm sorry. Pagod na ako sa pag-unawa sa'yo. Pagod na ako. Yung palang dahilan. Kaya kahit narito tayo sa park, matamlay ka. Nagkahiwalay palang ate mo at ang bayong mo. Oo, Jimbo. Awang-awa nga kami ni Tita Laura sa kanya eh. Kaya nga yung ginawa ni Tita, pinatira na rin si ate at yung pamangkin ko dun sa bahay niya. Paano yung bahay nila ng bayong mo? Kauupahan ni ate para daw meron silang panggastos na mag-ina. Mabuti na lang pala. Sinunod mong payo ni Digna. Nakaipos ka sa babaero mong bayaw. Oo nga. At nagpapasalamat din ako sa Diyos at sa iyo. Dahil pinapaalalahanan mo rin ako. Lynette, ayokong mapahama ka. Mahalaga ka sa akin dahil nga mahal kita. Pero Jimbo, gusto ko ba sanang pag-aralan ang damdamin ko bago ako pumasok sa isang relasyon? Okay, maghihintay ako. Ang importante, ngayon ay mas may chance na ako. Nagbunga rin ang paghihintay ni Jimbo. Dahil ngayon, kasal na kami. Ako po si Lynette at ito ang aking buhay. Mapagtatagumpayan ang tukso kung ang tao ay magiging matatag at matalino. Mga nagsiganap: Jeneline de la Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho, Phil Cruz, Jonel Benamin, at Rosana Villegas sa papel na Lynette. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong Teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.
Magandang araw na muli mga giliw naming tagapakinig. Isang babae ang maglalakad ng kanyang kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay. Siya si Ditas. Ako po ay naninirahan dito sa Project 4, Quezon City. 19 anyos ako nung una ako maging yaya. Ang trabahong ito ang itinulong ko kay inay at sa aking mga kapatid. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Oh, Sheena, why are you sad? I miss my daddy, Yaya. Kahit lagi kanyang sinisigawan at hindi pinapansin, miss mo pa rin siya? Yes, Yaya. Oh. Because I love him. Oh, don't cry na. 3 days lang naman siya sa Cebu eh. Kaya makikita mo na siya sa Makalawa. Alam ko na, mabuti pa. Let's play na lang. Gusto mo yung Barbie mong paglaruan natin? No, I don't like. And Ano ako dun eh. mag-internet na lang kaya tayo. Maraming games doon, mga educational games pa. No, I don't like. Alam ko na. Mag-hide and seek na lang tayo. Ako ang taya, ha? Tapos, hahanapin kita. Ano, gusto mo? Hello, Daddy. Oh, I miss you. teka, huwag mo nga akong hawakan. Daddy. Umalis ka sa daraanan ko. Sheena, go to your room na lang, ha? Yes, Yaya. O, sige na. Your daddy is tired. Nakainom pa. Sige na, bukas mo na lang siya kausapin. Opo. Sige po, Daddy. Buti naman, pinalis mo na ang bata yun. Ayos din ang pagkakakuha sa'yo ni Daddy para maging yaya ng visit na si Chine. Sir Dennis naman, huwag niyo naman pong sabihan ng ganyan ng anak niyo. Talaga namang visit sa buhay kong batang yun eh. Kaya pwede ba, huwag mo siyang ipagtatanggol sa akin kung gusto mo magkasundo tayo. Ditas, Sir, bakit narito ka pa sa terasa? Tulog na ba si Sheena? opo Sir Rafael, tulog na po si Sheena. Nagpapahangin lang po ako dito. Nagpapahangin o may problema ka? Sir, Ditas, huwag ka nang mahiya, ha? Sabihin mo, baka makatulong ako. Alam mo, sa ilang buwan na pagtatrabaho mo rito, napalapit ka na sa akin, Ian. Dahil na rin sa mahusay mong pag-aalaga sa aking apo. Kaya sige na, sabihin mo na ang problema mo. huwag po sana kayong magagalit sa itatanong ko. Bakit nakagagalit pa? Ano ba yon? Bakit po ganon si Sir Dennis? Bakit kung tratuhin niya si Sheena, parang hindi niya mahal? Hindi niya pinapansin ang paglalambing ng bata. At kung pansinin man niya, para lang sigawan at paalisin sa harap niya. Bakit po ganon, Sir Rafael? Anak po ba talaga ni Sir Dennis si Sheena? Talagang nakakainis po ang anak na yun ni Sir Rafael, Nay. Ang sungit! Kabaliktaran siya ng daddy niya. Siguro, gwapo siya. Bakit niyo naman po nasabi yun? Abay, dahil mula nang pumasok ka doon, wala kang sinabing pangit ang anak ni Don Rafael. Gwapo nga po siya. Sayang nakagwapuhan dahil masama naman ang ugali niya. Masungit. Hindi mapagmahal sa anak. Baka naman may dahilan. Kaya siya nagkakaganon sa anak. Kahit ano pa pong dahilan yon, hindi pa rin tama na maging malupit siya sa sarili niyang anak. Wala namang kasalanan si Sheena sa nangyari. Dapat payuhan siya ng kanyang ama. Pinapayuhan po siya, Nay. Ayaw lang niyang makinig.
Bakit ba gusto mong mag-inuman tayo? Gusto ko lang makalimot, Eljan. Gusto mong kalimutan ang birthday ni Sheena? Birthday niya ngayon, di ba? Oo. At anibersaryo rin ng kamatayan ng asawa ko. At kasalanan ni Sheena yun. Huwag mong sabihin niya, pare. Aksidente ang nangyari. Kung hindi siya nagpabili ng cake sa mama niya, hindi madadamay si Helen sa barilan sa lugar na yon. Hindi siya mamamatay. Kaya kasalanan ni Sheena ang lahat. Kasalanan niya. Bakit ba naging ganyan ang pangangatwiran mo? Wala ka na bang pagmamahal para sa anak mo? Apo, Tana, ha? Tana, birthday mo ngayon. Hindi ka dapat umiiyak, ha? Oo nga naman, Sheena. Dapat happy ka ngayon. Kasi po, hindi na naman umatay ng birthday ko si Daddy. Galit pa rin siya sa akin dahil sa nangyari kay Mommy. Apo, kasi Hindi na po ba ako love ulit ni Daddy ko, Lolo? Yaya? Hindi na po ba ako talaga niya love? Mamahalin ka rin niya uli, Sheena. Darating din ang araw na yun. Huwag ka lang maiinip, ha? Sana pala. Sumama na lang ako kay Mami nang umalis siya. Para masaya na kami sa heaven. Hindi ka ikaw mo makakauwi ngayon, anak? Ate, bakit? Sobrang lungkot po kasi ng alaga ko, Nay. O, hindi ba birthday niya kahapon? Opo. Kaso, hindi na naman po umattend ang daddy niya. Kaya hanggang ngayon, napakalungkot pa rin po ng alaga ko. Kaya po, gusto kong aliwin. Ay, kawawa naman pala siya. O siya, sige anak. Umuwi ka na lang pag maayos na siya, ha? O kaya, ipasyal mo siya rito bukas. Para naman matuwa siya. Sir Dennis, pwede ko ba kayong makausap? Kung tungkol sa alaga mong pag-uusapan natin, wala akong panahon. Tigilan mo ko. Bakit mo ba pinaghihirapan ng anak mo? Wala naman siyang kasalanan. Tama na. Siya man nasaktan din sa pagkamatay ng mami niya. Tama na! Tumigil ka na! Bakit ba ipinagkakait mo sa anak mo ang pagmamahal mo? Mabalag ka nga kahit nawalan ka ng asawa. May anak ka. Madarama mo ang yakap at halik niya sa'yo. Samantalang ako, alam mo ba kahit mag-asawa ako, hindi ako magkakaroon ng anak kailanman. Huh? Dahil sa pagkakaroon ko ng sakit sa matris. Kaya kahit gustuin ko, hindi na ako magkakaroon ng anak. Titas, Kaya sana, sir, huwag mo sayangin ang magandang biyayang naiwan sa'yo. Dahil hindi lahat nagkakaroon yan. Gusto mo umalis na kina Don Rafael, anak? Opo, Nay. Pero bakit? Ikaw na rin ang siyang nagsabi. Malaki ang pinasusweldo sa iyo ni Don Rafael at mabait siya. Totoo po yun. Kaya lang, hindi ko na po matagalan eh. Hindi ko kaya ang ginagawa ni Sir Dennis sa kanyang anak. Sobra po ako naapektuhan. Oo, pero kawawa naman si Sheena pag umalis ka. Bago po ako umalis, sisiguraduhin ko na may kapalit na ako para hindi po siya gaanong malungkot. Hello po, Yaya? Aba, parang ang saya mo ngayon ah. Yes po, Yaya. At bakit? Kasi po, ipinasyal ako ni Daddy. Oh, totoo? Opo. Alam mo po, Yaya, hindi na po siya galit sa akin. Nag-sorry pa nga po siya eh.
Sabi pa po niya, lagi na niya akong mamahalin. Oh, salamat naman kung ganun. At Ditas, Ang gusto kong magpasalamat sa iyo Sir Dennis? dahil sa mga sinabi mo. Natauhan ako. Namulat sa aking pagkakamali. Sir? Hindi ko nga pala dapat sayangin ang magandang biyayang nasa akin. Naging napakasaya ko rin ang sandaling yon dahil napamahal na sa akin ng aking alaga. At ang plano kong pag-alis sa kanila ay hindi na natuloy. Dahil ngayon, 2 na silang inaalagaan ko ng kanyang daddy. Stepmother na ako ngayon ni Sheena. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po si Ditas, dating yaya, at ito ang aking buhay. Ang mga bituin ng radyo na nagsikanap sa ating kasaysayan ay sina Jeneline de la Cruz, Susan Robles, June Martin Legaspi, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Maynard Landicho Jr. Taglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Jopay. Sa wakas, naibenta rin natin yung mga uling sa palengke. Beruin mo, 2 bundok at 3 ilog ang tinawid natin para lamang makarating dito sa kabayanan. Itay, nagugutom na po ako. Ay, sige. Tara't pumunta tayo dun sa kalapit na bakery para bumili ng makakain. Tara. Oh, ayan. Tingnan mo, anong tinapay ang gusto mong kainin? Ito pong ensaymada. Ali, isang ensaymada. At saka isa rin ito, ano? Tsaka 2 soft drinks. Sige po, sandali lang. Ate, pabili rin po. 2 po nitong pandikoko. Ay, saan lang punta mo? Bakit nakasuot ka ng ganyan? Papasok ako sa school. School? Oo. Ano ginagawa niya dun? Nag-aaral. Bakit kailangan mo mag-aral? Sabi ni Mama, kailangan daw mag-aral para matupad ko yung mga pangarap ko. Ganun ba yun? Ikaw, nag-aaral ka ba? Hindi. Japay, ito na yung ensaymada at soft drinks mo. At tara, kailangan na tayo sa ating sityo bago pa lumubog ang araw. Sige po, Tay. Jopay, anak. O eto. Ito yung niluto kong pastil. Binalot ko na sa dahon ng saging para makain mo habang naglalakad ka papuntang eskwelahan. Salamat po, Nay. Sigurado po akong hindi ko mapapansin ang pagod sa sarap ng niluto niyo. Pero anak, palagi ka mag-iingat ha. Lalo na't 3:00 pa lang na madaling araw ngayon. Nagkalat pa rin ang mga mababangis na hayop sa paligid. Huwag po kayong mag-alala. Palagi naman po akong may dalang kawayan na may tusok sa dulo. Sakaling lusubin ako ng mababangis na hayop, maipagtatanggol ko po ang aking sarili. Ay. Alis na agad yung anak mo. Opo, Tay. 6:00 po ng umagang pasok ko. 3 oras po ang lakaran mula dito hanggang sa eskwelahan namin.
2 bundok at 3 ilog ang kailangan niyang tawirin para lamang makapag-aral. Bakit naman kasi kailangan pa niya mag-aral? Bakit hindi na lang siya tumulong sa atin sa paghahanap buhay? Tumutulong naman siya sa atin. At saka, hayaan na natin ang anak mo sa pangarap niya makapagtapos ng pag-aaral. Pag nakatapos po ako ng pag-aaral, makakahanap po ako ng mas magandang trabaho at malaki po ang maitutulong ko sa pamilya. Hindi matutupad yung pangarap mo. Sa lugar natin, ni isa walang nakatapos ng pag-aaral. Ang importante lang, marunong ka magtrabaho at dumiskarte. Mabubuhay ka na. O, siya. Sige na, Jopay. Umalis ka na. Baka mahuli ka pa sa pagpasok. Sige po, Nay. Tay, aalis na po ako. Class, si Rizal ay merong 2 nobelang sinulat. Ito ay... Tama kayo. Jopay, halos kalahating oras ka nang late sa klase ko ah. Teacher Bert, pasensya na po. Hindi na po mauulit. Sa susunod, agahan ko po pag-alis sa bahay. Pagod na pagod ka. Pumunta ka muna dun sa upuan mo at magpahinga ka. Opo, Teacher Bert. Oh, Jopay, bakit hindi ka pa nagre-recess? Wala ka bang baon? Nakain ko na po yung baon ko habang naglalakad papasok sa eskwelahan kanina. Nabalitaan ko nga na 2 bundok at 3 ilog ang tinatawid mo kada araw makarating lang dito. Alam mo, Jopay, natutuwa ako sa'yo. Kasi kahit mahirap makapunta dito, tinitiis mo para makapag-aral ka. Ay siya nga pala, dinalang kita ng pagkain. Mas magandang may laman ng sikmura para madali mong matutunan ng lessons natin. Salamat po. Ipagpatuloy mo lang ang pagsusumikap mong makatapos ng pag-aaral. Balang araw, maaabot mo rin ang mga pangarap mo. Ay, ginabi na ako ng uwi. Lakas kasi ng ulan kanina. Hindi tuloy ako makadaan. Masyadong maputik yung mga bundok at mabibilis ang agos ng tubig dun sa 3 ilog. Kailangan ko patuloy magpatila. Nandito na ako sa tapat ng barong-barong namin. Bakit kaya madilim? Walang tao. Jopay! Ay, Ako, mabutit dumating ka na! Mang Ramon! Alam niyo po ba kung nasaan sina Inay at Itay? Yun nga sasabihin ko sa'yo ngayon. Ang nanay mo natagpuan ng tatay mo na nakahandusay sa loob ng bahay nyo. Ha? Ayun, kasama sina kumparing Ingo at Manoy. Dadalhin nilang nanay mo sa ospital sa Kabayanan. Ano po? Oo. Ay, Diyos ko! Ang Inay! Kumusta na kaya si Inay? Diyos ko po, huwag niyo sana siyang pabayaan. Sana iligtas niyo po siya. Ay, eto na pala si Itay at mga lalaking kapitbahay namin. Buhat-buhat nila si Inay na nakaupo sa itinaling kumot sa kawayan. Anak, narito na kami. Nay! Ay, salamat sa Diyos! Buhay kayo! Gapay, Nay! anak, Hirap ang nanay mo na makapagsalita bukod sa paralisado ang kanang paa niya dahil sa stroke. Ganun po ba? Mga kasama, tulungan niyo akong ibabasa at paupuin dito sa upuang kawayan. Alalayan niyo lang. Ayan. huwag kang mag-alala, anak. Ay, Gagaling din ako. ayan. Naubos niyo na po yung niluto kong lugaw para sa inyo, Nay. Nabusog po ba kayo? Salamat, anak. Pasensya ka na kung nahihirapan ka sa pag-aalaga sa akin. Wala po yun.
Mabuti naman at inaalagaan mo nanay mo. Anak, siya nga pala. Po, Huminto ka muna sa pag-aaral. ano po? Walang mag-aalaga sa nanay mo. Nasa trabaho ako pag-araw. Tayong tatlo lang naman ang nandito sa bahay. Huminto ka na sa pag-aaral para makatulong ka sa nanay mo. Sige po. Bukas pupunta ako ng eskwelahan para magpaalam kay Teacher Bert. Teacher Bert, titigil na po ako sa pag-aaral para maalagaan ko po ang nanay ko na may sakit. Ganun ba? Nakakalungkot naman, Jopay. Nakakapanghinayang. Dahil ikaw ang pinakamatalino sa buong klase. Pero naiintindihan ko kung bakit gusto mong huminto sa pag-aaral. Maraming salamat po. Dahil naging mabuti po kayo sa akin. Mamimiss ko po kayo, Teacher Bert. Ako rin, Jopay. Mamimiss din kita. Kung mapagdesisyonan mong bumalik ulit sa pag-aaral, lumapit ka lang sa akin. Tatanggapin kita ulit sa klase ko. Ayan. Nay, naigagalaw niyo na yung kanang paa niyo. Tsaka bumabalik na rin sa normal ang inyong bibig. Nawawala na po yung iwi. Dahil yan sa pag-aalaga mo sa akin ng ilang buwan. Nagpapasalamat ako sa iyo at sa Diyos kasi nadugtungan ang buhay ko. Konting panahon na lang at makakalakad na uli kayo. Oh, anak. Tay! Eto, nakabili na ako ng gamot ng nanay mo. Ay, pagod na pagod kayo, Tay. Magpahinga po muna kayo. Inuutang ko yan sa kaibigan ko dun sa Kabayanan. Sabi ko babayaran ko siya pag nakabenta ulit tayo ng uling. Pero Berto, malaki na ang utang natin sa mga kapitbahay at kakilala natin. Uy. Hindi na natin mababayaran lahat yun. Ako na ang bahala dun. Hahanap ako ng paraan. Si Jopay baka pwedeng makatulong sa'yo. Uy, sino mag-aalaga sa'yo kapag nagtrabaho si Jopay? Naigagalaw ko ng mga paa ko. At bumalik na sa normal lang ang pagsasalita ko. Makakaya ko na ulit mag-isa dito sa bahay. Uy, ano Jopay? Kaya mo bang maguling? Sige po. Tutulong po ulit ako sa inyo sa pag-uuling. Pero susubukan ko rin po maghanap ng trabaho sa Kabayanan para medyo malaki po yung sasahurin ko. Ano naman trabaho ang papasukin mo kung sakali? Kasambahay po. Ang sipag mong maglinis, Jopay. Maayos at pulido din ang gawa mo. Gusto ko yan. Salamat po, Ma'am Gina. Anyway, ito palang sahod mo para sa buwang ito. Ay, Ma'am. Sobra po yung pasahod niyo sa akin. Talagang sinobrahan ko na. Total, masipag ka naman at mapagkakatiwalaan. At saka para makatulong na rin yan sa pamilya mo. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa amin. Eskwelahang pagmamayari naming mag-anak. Binuo ito ng aking mga magulang na kilalang pioneers of education sa lugar natin. Anyway, we offer basic education from kinder to junior high school. But last year, nag-open na rin kami for senior high school. Ang laki po ng school ninyo, Ma'am Gina. At maraming mga estudyante. Buti pa po sila. Nag-aaral. Gusto mo bang bumalik ulit sa pag-aaral? Opo.
Pangarap ko pong makapagtapos ng pag-aaral para makahanap po ako ng magandang trabaho at umasenso ang buhay ng aming pamilya. Alam mo, Jopay, sa 7 buwan mong pagsisilbi sa akin, tinuring na kitang parang tunay na anak. Handa akong suportahan ang mga pangarap mo. Talaga po, Ma'am Gina? Oo, pag-aaralin kita hanggang sa makatapos ka ng kolehiyo. Basta ipangako mo lang sa akin na mag-aaral ka mabuti at hindi mo sasayangin ang opportunity na ibibigay ko sa'yo. Opo. Pangako po, hindi ko po sasayangin ang mga pagkakataong ibibigay niyo sa akin. Maraming salamat po. Sinong inaabangan mo? Ay, syempre ang anak natin. Ngayon daw siya uuwi. Ay, ayan na siya! Ayan na si Jopay Berto! Tay! Jopay! Tay! Anak! Nandito na po ako! Anak! Anak, kumusta ka na? Ay, ito po. Ayos naman po ako. Kayo po ni Itay. Huwag kang mag-alala sa amin ng nanay mo. Maayos naman kami dito. Buti naman at bumisita ka uli dito. Namiss ka namin. Namiss ko rin po kayo. Ay, ang anak ko. Meron pala akong papakita sa inyo. Ito po pala yung report card ko at saka medal. Top 1 po ako sa klase ngayong 4th quarter. Talaga, anak? Naku, magandang balita yan. Napakatalino mo talaga, Jopay. Ipinagmamalaki ka namin ng nanay mo. Tama. Ito rin po pala yung perang sinahod ko kay Ma'am Gina. Ha? Obo. Ang laking halaga nito, anak. Sobra-sobra po yan sa pagkain at mga gamot ninyo. Maraming salamat, anak. Malaking tulong mo sa amin ito. Oy, siya nga pala. Nag-usap na kami ng nanay mo tungkol sa pag-aaral mo. Oo nga. Ibinibigay ko na sa iyo ang buong suporta ko. Pasensyahan mo na rin ako kung hindi kita sinuportahan dati. Basta kung kailangan mong tulong, nandito lang kami ng nanay mo, ha? Lumapit ka lang sa amin. Opo, Itay. Salamat po sa inyo ni Inay. Pangako, isasama ko po kayo sa pag-asenso ko. Bahalang araw. Masaya ako dahil sa wakas, nakuha ko na rin ang buong suporta ng aking mga magulang sa pag-abot ko sa aking mga pangarap. Sa kasalukuyan, nasa grade 11 na po ako at isang honor student. Oo, malayo pa ang aking lalakbayin para tuluyan kong maabot ang aking pangarap. Pero hindi po ako nawawala ng pag-asa dahil alam ko na hindi ako pababayaan ng Diyos. Darating ang araw, aasenso din kami ng pamilya ko. Ako si Jopay, ito ang aking buhay. Mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating kasaysayan ay sina Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Leonel Benjamin, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor at Phil Cruz. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Mula sa panulat ni Chris Nalsenga, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Crispin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming pagsubok ang dumaan sa aking buhay. Subalit sinikap ko pong malampasan yun dahil batid kong yun ay bahagi ng pagharap sa mundong magulo at mapalakso.
Naglipa na sa ating lipunan ang mga bagay na tila mahirap paglabanan kung kaya tayo'y natutukso upang gumawa ng pagkakamali at kasalanan. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan na hari namang kapulutan ng isang magandang aral sa buhay. Melba, Crispin! Oh, Crispin, malaya ka na! Melba, salamat sa Diyos. Napagkaraan ng 10 taon, nakalaya na rin ako. Aimee! Aimee! Nay! Halika! Dali! May sorpresa ako sa'yo! Anak, payakap nga. Namiss kita ng gusto. Anak ko, talagita ka na, Amy. 10 taong ka ba naman kasi sa loob ng bilangguan? Ang dami-dami ko ng pagkukulang sa inyo at kailangan kong makabawi. Ay, sandali lang ha. O, Amy, ikaw na munang bahala sa tatay mo at ipaghahanda ko lang siya ng makakain. Sige, gutom na nga ako. O, i-check mo na kayo. Opo. Ang laki mo na talaga. May boyfriend ka na ba? Itay naman. Wala pa po sa isip ko yan. Dahil nagko-concentrate muna ako sa pag-aaral. Mabuti naman, anak. Labis akong nalulugod nang marinig sa iyo yan. Saka ng boyfriend. Kapag nakatapos ka na at handa ka na sa mga ganong bagay. Gusto ko po muna makatulong kay inay. Ang laki po ng sakripisyo niya sa amin habang nakakulong kayo tayo. Tama ka. Ayos yan, anak. Hindi birong maging isang ama't ina na pinagsasabay. Opo. Teka, si Lindo. Naku, nasa barkado niya na naman siguro si kuya. Dapat tinutulungan niya kayo dito sa mga gawaing bahay. Sanay na po kami ng inay. Ivy, kapatid mo nga ako. Pasaway ba kuya mo? Po? O sige, huwag mo nang sagutin. Eh, Dahil nahulaan ko na. tay. Kahit ng mga bata pa kayo, dati ng sutil ang kuya mo. Siguro naman po magbabago din siya. Dapat noon pa. Tay. Anak, ngayong nakalaya na ako, babawi ako sa inyo. Pangako yan. Oh, anak. Madaling araw na. Saan ka ba nang galing? Nakatulog na nanay at kapatid mo, kaya ako na lang ang naghintay sa'yo. Wala naman ako sinabing hintayin niyo ako Sara niyo na nga yan. Hanggang ngayon ba, hindi pa rin nawawalang hinanatin mo sa akin? Bakit? Madali bang kalimutan na ang aking ama ay naging masama? Dindo. Hindi naman kayo makakapagkaila Dahil yan, kalalabas nyo lang sa piitan. Dahil sumama kayo sa grupo nyong akyat bahay gang. Dala ng matinding pangailangan natin. Hindi kami masaya na ipinapakain nyo sa amin araw-araw ay galing sa pagnanakaw. Nagkataong kapit sa patalim lang ako, anak. Kapit sa patalim? O sadyang dati nyo nang gawain ng mga barkada nyo yan? Dito. Wala kaming kamalay-malay na ang bawat kanin at ulam na aming isinusubo ay galing pala sa inyong pagnanakaw. Huwag mong isumbat sa akin lahat ng yan dahil kayo man ay nakinabang. Mas mabuti pang hindi na lang kami nag-aral ni Amy kaysa naman binabato ng mga tao sa amin ang masama niyong gawain. Masama na kung masama. Napilitan lang akong gawin ang mga bagay na labag sa aming kalooban dahil sa pag-intindi ko sa inyong pamilya ko. At kung ikaw ang nasa kalagayan ko, saka mo lang siguro maiintindihan ang ginawa ko. Anak, Inay, gising pa pala kayo. makikiusap lang sana ako sa'yo. Huwag mo nang paulit-ulit na sinusumbatan ng itay mo. Ipagtatanggol na naman ninyo. Naaawa na ako sa kanya. Nay, naaawa kayo sa isang taong masama.
Huwag mong kalilimutan. Siya pa rin ang inyong ama. Pwes, gusto kong malaman ninyong ikinahihiya ko sa maging isang ama. Lapastangan! Sabihin pa man natin minsan siyang naging masama. Bakit? Wala na ba dyan sa puso mo at kalooban ang pagpapatawad sa isang amang nagkamali at nagkasala? Ha? Hanggang kailan mo dadalhin ang matinding galit at buot sa dibdib mo, ha? Hanggang kailan? Hanggang ako'y nabubuhay! Dina! Magbalik ka rito! Kinakausap pa kita! Huwag mo akong tatalikuran! Dito! Amy, napakalaki ng naging pagkukulang ko sa inyong magkapatid. Nangakon mapilang ko. Itay, huwag na po nating ungkating pang nakaraan. Tapos na po yun. Malaya na kayo. Sa pagkakataong ito, handa na akong magbagong buhay, anak. Nasa inyo po yun para patunayan ang bagay na yan. Bigyan lang sana ako ng isa pang pagkakataon ng lipo ng ating kinakalawan. At sana, matanggap na ako ng kuya mo dahil nais kong makabawi sa lahat ng aking naging pagkukulang sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Darating din ang araw na matatanggap kayo ni Kuya Dindo. Crispin, bakit hindi ka pa magpahinga? Iniisip mo pa rin ang anak nating si Dindo? Melba, anong pwede kong gawin para mawala ang tindi ng galit at hinanakit siya sa akin? Bigyan mo na lang siya ng pagkakataon na makapag-isip-isip. Mahal ko kayong pamilya ko. At kung meron man lang sa inyong nagdaramdam sa akin, hindi na ako mapalagay. Nauunawaan kita. Gusto kong maayos ang gusot namin dalawa ng anak kong si Dindo. Buti naman na-chimpon ka namin. Ha? Hindi mo na matatakasan ang atraso mo sa amin. Teka lang. Magbabayad naman ako ng utang ko sa inyo eh. Huwag mo na kaming lokohin. Nakalawang na ang taktika mo yan. Sandali ka lang makakabayad ng atraso mo. Pataling, anong gagawin niyo dyan? Anong gagawin niyo sa akin? Simple lang. Lalagyan ka lang ng gripo sa iyong tagiliran. At dito pa. Ha? Inay. Anak, narito ka sa ospital. Nakita ng itay mo, nakahandusay ka sa lupa, kaya mabilis ka niyang isinugod dito. Si Itay. Kung hindi dahil sa kanya, makanaubusan ka na ng dugo at tuluyan ang nalagutan ng hininga. Si Itay. Anak, kumusta ka na? Itay. Sorry po sa mga nagawa ko sa inyo. Sorry po. Kalimutan mo na yun. Ang mahalaga, ligtas ka na. Sa ibinigay na pangalawang buhay ko ng Diyos, ipinangangako ko po sa inyo. Hindi ko na po ito sasayangin. Anak. Sisikapin ko pong maging karapat-dapat na anak para sa inyo. Dahil nakita ko po ang inyong kabutihan na sa kabila ng aking pagkukulang at galit sa inyong hindi po kayo nagtanim ng kahit katiting na hinanakit sa akin. Anak, mahal kita. Mahal kita dahil anak kita.
Sorry po sa lahat, Tinay. Sorry po talaga. Walang pagsidlan ang kasiyahang nadama ko nang magkasundo na kaming dalawa ng anak kong si Lilo. Minsan ko pang napatunayang laging matimbang ang dugo kaysa sa ano pa mang bagay sa mundong ibabaw. Sadyang naging maaliwalas para sa aking pamilya ang lahat. Dahil sama-sama kaming nagdadamayan anuman ang problemang dumating. Ako po si Crispin, isang ama. Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating palatuntunan ay sina Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Angelo Alcantara, Rosana Villegas, Lionel Benjamin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutian sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal kina Eric Lucero at Bong Buyar. Ito ay mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang kwento ng buhay ng isang padre de pamilyang sa isang iglap ay naging isang house husband. Siya ay si Dominic. Bago pa man kami ikinasal ng asawa kong si Cherry, nangako na ako sa kanya na hindi ko siya pagtatrabahuin. Nangako ako sa kanya na ako ang maghahanap buhay para sa aming pamilya. Kaya naman, napakasakit para sa akin nang hindi ko matupad ang aking pangako sa kanya. Nasaan na ba si Dominic? Hating gabi na, wala pa rin. Tinatawagan ko, hindi sumasagot. Hey! Si Dominic. Dominic! Uy! Maganda kong ang asawa kong maganda. Gising ba? Ano ba yan? Lasing na lasing ka. Ito ang tama lang. Sakto lang. Nakainom lang. Tingnan mo nga, oh. Lasing. Hindi ka nakakatayo ng maayos. Cherry. Mahal ko. Ano ba? Huwag mo pasilin ang pisngi ko. Mahal na mahal kita. Tandaan mo sana yan. Lasing na lasing ka. Di. Tara na nga sa kwarto. Matulog ka na. Ayos lang naman magpuyat ako ngayong gabi kasi bukas naman wala naman akong pasok. Dahil wala na akong trabaho. Ulitin mo nga sinabi mo. Wala ka na ikamong trabaho. Akala ko sinasabi mo yun kagabi dahil nga lasing ka lang. Ay, totoo pala. Ano ba? Wala akong magagawa eh. Kailangan daw nilang mag-lay off. Diyos ko, paano tayo nito? Mag-high school na yung panganay natin. Mo, maghahanap ako ng mapapasukan. Huwag ka mag-alala. Matagal na yung 1 linggo na hindi ako makahanap ng trabaho. Ay, kailangan mo talaga makahanap ka agad ng mapapasukan dahil wala tayong ibang pagkukunan ng income. Paano yung mga bills natin kapag hindi ka nakakuha ng panibagong trabaho? O paano pagkain natin? Cherry, gagawin ko ito ng paraan. Pwede ba? Kalma lang. Ikalma mo lang ang sarili mo. Kayang-kaya ko ito. Cherry, ano ba? Kanina ka pa pabilig-bilig dyan sa higaan. Di kasi ako makatulong. Bakit ba? Mag-1 buwan ka nang naghahanap ng trabaho. Wala ka pa rin nahahanap. So magagawa ko. Ayaw nila akong tanggapin eh.
Yung iba sabi, overqualified ako. Yung iba naman, palaging sinasabi nila na gusto nila yung mga fresh graduates. Hindi yung mga gaya kong laos na. Ano kaya kung... Oh, tuloy mo. Kung ano? Kung ako na lang ang magtrabaho? Jerry, nakapagtiwala sa akin? Meron. Kaya lang, gusto ko na rin makatulong. Ako ang padre di pamilya. Kaya ako maghahanap buhay. Hindi ba yan ang sinabi ko sa'yo noon pa? Bakit ka nagagalit? Nagsasabi lang naman ako sa'yo. Eh, ba't kasi kailangan mo pang mag-suggest ng ganyang ideya? Nakalimutan mo na yata yung pinag-usapan natin eh. Oo na. Sige na. Sorry na. Maghanap ka na lang uli ng trabaho bukas. Wala pang trabaho si Dominic? Ay, naku. Wala pa, Ina. Magdadalawang buwan na. Oo. Paano yung panggastos ninyo? Ayun na nga. Paubos na yung konting naiipon namin. Hindi ko alam kung saan pa kami kukuha ng pang-araw-araw na gastusin sa oras na maubos na itong natitira naming pera sa bangko. O, baka naman meron ka dyang alam na maaaring pasukan ni Dominic. Eh, wala akong alam na pwede siyang mag-qualify. Pero, meron para sa'yo. Para sa akin? Naghahanap kami ng additional na empleyado. Kaya nga kita pinuntahan dito ngayon eh. Para tanungin kung gusto mo bang mag-apply. Oh, sige. Ay, wag na lang pala. Ano? Cherry naman. Huwag mo nang sayangin ang pagkakataong ito. Kasi baka hindi pumayag si Dominic. Eh bakit naman hindi siya papayag? Para sa inyo naman eh, kaya ka magtatrabaho. Eh ilang taong mo na rin sinunod ang gusto niya na huwag magtrabaho. Baka naman ngayon, pumayag na siya. Total, gipit na kayo. Sige, inom lang pare. Oy, kumusta naman ang house husband? Mas nakakapagod ano? Yan ang sinasabi ng misis ko eh. Ang gawaing bahay daw, walang katapusan. Totoo yan, pre. Pero okay lang naman sa akin, kaya pa. Kaya lang, pare. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap na si Cherry ang naghahanap buhay na para sa amin. Samantalang pare, akong padre di pamilya. Oo, pare, pero huwag mo na isipin yan. Ang mahalaga, may nagtatrabaho. Eh, mahirap naman kung pareho kayong tenga lang sa bahay. Aling Lamil, baka naman may alam ka dyan na mapapasukan ko. Eh, wala pare. Mahirap din makapasok sa gobyerno ngayon. Lalo na medyo may edad ka na. Yung pa nga isang problema ko eh. Pero di bali, hindi ako titigil. Maghahanap pa rin ako ng trabaho. Ayokong habang buhay ako narito sa loob ng bahay. Eh, pare, ano nga palang trabaho ni Cherry? Sa hotel, pare. Sa hotel? Sa opisina ng hotel. Parang admin. Ah, ganun? Sa hotel? Oo. Maganda pa naman si Cherry. Ha? Ano yung sabihin? Yan lang ang nakakatakot yan eh. Kapag may kumursunada sa asawa mo. Ay, hindi ka makakapalag ngayon kasi baka mapera o may mas maayos na trabahong magkagusto sa kanya.
Anong laban mo dun? Ikaw na isang house husband. Sir Robert, salamat ho sa paghatid. Sana hindi na kayo bumaba ng kotse. Hindi, okay lang, okay lang. Hihintayin kitang makapasok bago ko umalis. Thank you po sa free ride. Sabi ko naman sa iyo, Robert na lang itawag mo sa akin. Magkaedad lang naman tayo. At saka, para ka kasing ibang tao kapag ganyan ang tawag mo sa akin. Nakakailang po kasi. Kasi, ikaw bahala. Sige na, pasok ka na. Okay po, sige po. Ingat po kayo sa pagmamaneho. Oh, Dominic? Sino siya? Ay, Yan nagatid sa'yo. sir, si Sir Robert, yung manager namin. Bakit mo naman hinahatid ang asawa? Ha? Gusto mo? Hoy, Dominic, ano ba? Nagkakamali ka ng iniisip mo, pare. Pare, ha? Hindi kita kumpare, ha? Dominic! Kaya huwag mo akong tatawagin pare, ha? Bitiwan mo si Sir. Kinakampihan mo siya? Kinakampihan mo? Bakit? Dahil may kotse siya? Ano ba? May posisyon sa pinagtatrabahuan mo? Tapos ako jobless? Sir, mabuti pa umalis Ganon? kayo. Ako na pong bahala dito. Pero- Dominic, bitiwan mo siya! Ilang araw mo na akong hindi kinikibo. Dahil lang sa Robert na yun. Dominic, pwede ba? Ang aga-aga magsisimula ka na naman. Cherry, ito lang ang tatandaan mo. Huwag na huwag lang kayong magpapahuli sa akin dahil pareho ko kayong kakatahin. Sumusobra ka na! Nagtatrabaho ako para sa pamilyang ito, ha? Para may kainin tayo araw-araw at maibigay natin sa ating mga anak ang mga pangangailangan nila. Ni wala nga akong panahon makapagsukulay. Dahil sa dami ng ginagawa ko, tapos pag-iisipan mo pa ako ng masama. Bakit? Ganyan ba pagkakakilala mo sa akin, ha? Malandi ba akong babae, ha? Cherry, Sumagot ka! Malandi ba akong babae? Malandi ba ang pinakasalan mo para pag-isipan mo ako ng ganyan? Napakadumi ng utak mo! Yung mga sinampay, abay, hindi mo pa natutupi. Ang dumi-dumi ng bakuran nyo. Eh, hindi kaya ta nagtatapon ng mga basura, kaya ang daming langaw dito sa bahay. ma'am, Dominic, ano ba pinagagagawa mo? pumunta ho ba kayo rito para mag-inspeksyon? Oo. Pumunta ako rito para alamin kung ginagawa mo ang obligasyon mo rito sa bahay. Anong si Cherry ang naririto? Palaging malinis at mabango ang bahay. O ngayon, naamoy mo yun? Amoy panis! Pinababayaan mo ang bahay Ma, hindi po ako sanay sa mga gawaing bahay. Alam niyo naman sa opisina ako nagtatrabaho dati. Isa pa, Bakit? ginagawa ko namang Hindi mo ba kayang gampanan ang pagiging padre de pamilya kapag narito ka sa bahay? Alam mo kung ano ang problema sa'yo, Dominic? Masyadong mataas ang ihi mo. At saka may tawag dyan yung pamangkin mo. Ano nga ba yon? Insecure! Yon! Masyado kang insecure kay Cherry. Ma, pwede ba? Iniisip mo dapat hindi ikaw ang naririto sa bahay dahil lalaki ka. O bakit? Anong masama doon, ha? Kung matino kang asawa, nasa bahay ka man o wala, gagampanan mo na maayos ang obligasyon mo bilang haligi ng tahanan. Pagod na nga ang asawa mo sa pagtatrabaho maghapon. Ganito pa madaratnan. Alam mo, kung ako asawa mo, hihiwalayan kita. Salamat ka nga dahil matinong babae yan si Cherry. Kaya huwag mo siyang pinagdududahan. Dahil sa susunod, malaman ko inaaway mo yung asawa mo. Dahil yan sa mga pagdududang wala namang basihan. Tingnan lang natin kung hindi makalboy ang buhok mo. Ang sarap ng sabaw. Cherry, Bakit hindi mo pa ako sabayang kumain, Dominic?
Ano ba yan? Bakit pa na yung buntong hininga mo? Gusto ko sanang humingi ng tawad Saan? sa pag-iisip ko lang masama sa iyo. Pasensya ka na. Masyado lang akong naabuldo. Masyado lang akong nabuburo dito sa bahay. Kaya kung ano-ano naiisip ko eh. Pero alam ko naman na hindi mo magagawa yun sa akin. Minsan kasi naghahanap lang din ako ng dahilan siguro para awayin ka. Pasensya ka na, nasasaktan ang ego ko na ikaw nagtatrabaho para sa atin. Sorry. Dominic, hindi naman nagbago ang pagtingin at respeto ko sa'yo. Kahit nawalan ka ng trabaho. Cherry. Asawa kita. Ikaw ang padre de pamilya. Masaya nga ako na this time, ako naman ang nakakatulong sa pamilya natin pagdating sa finances. Kaya sana, maging magkatuwang tayo. Huwag mo akong ituring na kakumpetensya. Mag-asawa tayo at magkasangga sa lahat ng oras. Tandaan mo yan. Mas naunawaan ko na hindi naman nababawasan ang pagiging padre de pamilya ng isang lalaki kung siya ang nasa bahay. Sabi nga ng asawa ko, ang mag-asawa ay magkasangga. Higit sa lahat, ngayon, natutuhan ko kung kaano kahirap ang maging isang ina na siyang nag-aasikaso ng bahay at ng mga anak. Kaya nga, mas minahal ko si Cherry. Eto, house husband pa rin naman ako ngayon. Pero hindi na po gaya ng dati. Mas proud na ako ngayong sabihin na ako naghalaba, nagluluto, naglilinis. Wala naman pong masama roon. Kaya sa mga kapwa ko, house husband din. Be proud! Ako po si Dominic. At ito ang aking buhay. House husband ka man o provider ng iyong pamilya, ang mahalaga, ginagampanan mo ng maayos ang iyong tungkulin bilang isang padre de pamilya. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor at June Martin Legaspi sa papel na Dominic. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.